Meron ba kayong ala-ala na pilit pa ring bumabalik sa isipan nyo kahit ilang taon na ang nakakaraan? Ala-ala na may dalang isang pangalan na hanggang ngayon, araw-araw pa ring kumakatok sa iyong isipan. Isang pangalan na hindi naman talaga nawala sa iyong puso't damdamin. Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia at panibagong kwento, ang pagsasaluhan natin for today's video. Alam ko medyo hindi pa kayo naka-move on sa kwento natin kahapon, am I right? Oh, ang ganda ng kwento natin kahapon, ano? Pero maganda din ang kwento natin for today. Alam mo, sunod-sunod na talaga ang mga magagandang kwento. Grabe kayo. Salamat po sa mga nagpapadala. At syempre, hindi na natin to patatagalin pa. Bago tayo mag-umpisa, i-invite ko ulit kayo. Lalo na yung mga bago dito, yung mga ngayon pa lang nakapanood. Naku, kayo po ba'y may Facebook? Alangan naman wala, ano? I-search nyo po ang Facebook page ng Shop and Style. Hanapin nyo. Syempre, follow nyo na rin at abang-abangan nyo ang pa-live po ni Ma'am Rose Puno Perez dyan. At abangan nyo ang kaniyang mga pa-sale. Ang daming pa-sale, tsaka may pa-layaway pa ha. So, abangan nyo ang live dyan. At syempre, nakakasigurado naman po ang inyong Mama Mia na 100% original and authentic po ang mga produkto ni Ma'am Rose dahil galing pa yan, US of A. Siya mismo ang bumili niyan dahil nagkataon lang na nandito siya sa Pilipinas ngayon. Pero sa mga nung nasa US of A siya, dun po siya talaga nagla-live sa mga stores. So anong gagawin niyo dyan? Manood na kayo ng live at mag-check out na kayo. Eto na, masyado nang mahaba ang ating pa-intro. Ang haba pa naman ang kwento natin for today. So brace yourselves dahil magandang-maganda ito. Eto na, ang ating Dear Mama Mia. May mga tao talagang kahit lumipas pa ang 20 taon, sapat na ang isang ala-ala para bumalik ang lahat. Dear Mama Mia, isang ngiti, isang tawag, isang pangalan. Paulit-ulit na bumabalik sa ating isipan. Lahat tayo merong ganun, 'di ba? Sa kaso ko, itago natin siya sa pangalang Marie. Hanggang ngayon, kapag naririnig ko ang pangalang yan, para pa ring may kamay na mahigpit na pumipisil sa dibdib ko, Mama Mia. Hindi dahil naging kami. Hindi dahil naging akin siya sa puso't damdamin. Kundi dahil siyang babaeng minahal ko ng tahimik at habang buhay kong pinagsisisihang hindi ko ipinaglaban. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Nelson, Mama Mia. 50 na po ang edad ko ngayon. May asawa, may 2 anak. May simpleng negosyo sa aming baryo. Sa paningin ng iba, maayos ang naging buhay ko. Pero may isang bahagi ng puso ko na nananatiling nakalibing sa nakaraan. At ngayon, narito ako. Handa na akong ikwento ang babaeng minsang tinawag nilang prinsesa sa aming baryo. Lumaki kami sa isang maliit na baryo sa Nueva Ecija. Hindi pa sementado noon ang mga kalsada. Kapag tag-init, napaka maalikabok ng daan. Kapag tag-ulan naman, putik ang iyong kalaban. Wala pang cellphone noong kapanahunan namin. Wala ring internet. Ang kaligayahan namin noon ay ang maghabulan sa palayan. Paligsahan ng bangkang papel kapag bumabaha. At pamimitas ng bayabas sa bakuran ng aming kapitbahay habang nagtatakbuhan kapag nahuhuli kami ng may-ari. Doon ko unang nakilala si Marie. Pero walang tumatawag sa kanya ng kanyang buong pangalan, Mama Mia.
Rosemary talaga ang pangalan niya. Para sa amin, siya lang si Marie. 6 na taong gulang pa lang kami noon. Una ko siyang nakita habang umiiyak siya sa gilid ng sapa. May hawak siyang sirang bangkang papel. Lumapit ako. Bakit ka umiiyak? Hindi siya sumagot sa tanong ko. Tinuro niya lang yung papel. Lumubog? E di gawa tayo ulit, sabi ko habang napapakamot sa ulo ko. Huminto siya sa kanyang pag-iyak. Totoo? Tumango ako. Kumuha ako ng lumang notebook sa bag ko, tinupi ko yun kahit pangit ang pagkakagawa. Pagkatapos ay inilagay namin sa tubig. Unti-unti itong lumutang. Napangiti siya at sa unang pagkakataon, para pong lumiwanag ang buong paligid, Mama Mia. Mula noon ay naging magkaibigan na kaming dalawa ni Marie. Kung may batang laging hinahanap ng mga guro tuwing may programa, ay si Marie yun, Mama Mia. Hindi lang dahil maganda siya, kundi magaling din talaga siya. Magaling siyang umawit, magaling siyang sumayaw, at magaling rin siyang magsalita. Kapag Flores de Mayo, siya agad ang Reyna Elena. Kapag buwan ng wika, siya agad ang bida. Kapag may Santa Cruzan, lahat gustong siya ang laging nasa unahan. At hindi lang yun, hindi lang siya magaling, kundi napakabait pa niya. Kapag may baon siya noong pandesal, hinahatian niya ako. Kapag may candy siya, siguradong meron din para sa akin. Minsan tinanong ko siya, bakit mo ako laging binibigyan? Kasi best friend kita eh. Nakangiti niyang sabi. Simple lang, pero hindi niya alam yun ang unang pagkakataong naramdaman kong espesyal ako. Ang tatay ni Marie, si Mang Roman, ay isang karpentero. Hindi sila mayaman pero marangal ang kanilang pamilya. Araw-araw siyang umuuwi na amoy kahoy at pawis. Pero kapag nakikita niya ang anak niya, parang nawawala lahat ng pagod niya. Prinsesa ko! Yun lagi ang tawag niya kay Marie. Kapag may sobra siyang kita, binibilhan niya agad si Marie ng ribbon. Minsan tsinelas, minsan sorbetes. Hindi nga sila mayaman, Mama Mia, pero ramdam na ramdam mong mahal na mahal niya ang anak niya. At si Aling Cora naman, ang nanay ni Marie, ay isang ulirang ina. Mahigpit pero mapagmahal. Hindi pinapayagang gumala si Marie kapag gabi. Hindi rin pwedeng mag-boyfriend habang nag-aaral. Noon naiirita si Marie doon. Pero ngayon, naiintindihan ko na kung bakit gano'n ang mga magulang niya dati. Pagsapit namin ng high school, doon ko napansin ang pagbabago. Unti-unting naging dalaga si Marie. At kasabay noon, parang buong baryo yata ang nabighani sa kanya. Kapag dumadaan siya, napapalingon ng mga kalalakihan, pati matatanda, pati mga binata sa kabilang sitio. May mga nagpapadala ng love letters sa kanya. May mga naghahatid ng bulaklak. May mga naghihintay sa labas ng eskwelahan. Pero lagi niyang tinatanggihan ng mga yon. Hindi pa pwede. Yun lang lagi ang sagot niya. Hindi niya alam, isa ako sa mga lihim na umaasang balang araw, ako naman ang pipiliin niya. Pero wala akong lakas ng loob, Mama Mia. Natatakot akong mawala ang pagkakaibigan naming dalawa. Kaya naman itinago ko ang nararamdaman ko. Sa bawat tawanan, sa bawat lakaran pauwi, sa bawat sabayang pagkain ng taho, hindi niya alam, unti-unti akong nahuhulog sa kanya.
Pagtungtong namin ng ika-4 na taon sa high school, may dumating na bagong lalaki sa baryo. Iba siya kesa sa mga kalalakihan dun sa amin. Makinis siya, maputi, maayos manamit, at may motorsiklo. Hindi siya taga ron. Ang sabi nila, galing daw siyang Maynila. Ang pangalan niya ay Frank Mama Mia. Pinsan siya ng bagong asawa ng kapitan. Unang linggo pa lang, lahat ng babae sa baryo ay pinag-uusapan na siya. Pero isang tao lang ang napansin niya kaagad. Si Marie. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil kahit saan naman talaga siya dalhin, siya ang pinakamagandang babae sa paligid. Nung una, hindi ko pinansin yun. Akala ko lilipas lang. Dahil mukhang bakasyonista lang naman yung Frank. Hanggang isang gabi, nagkaroon ng sayawan sa plaza bilang pagtatapos ng pista. Lahat kami naroroon. May banda, may pagkain, may palaro. Masayang-masaya ang buong baryo. At doon, nagbago ang lahat, Mama Mia. Lumapit sa akin si Marie. Nels, napangiti ako. Ganun ang tawag niya sa akin. Siya lang ang tumatawag ng Nels sa akin. Bakit? May gusto akong ipakilala sa'yo. Hindi ko alam kung bakit pero biglang bumigat ang dibdib ko, Mama Mia. Lumingon ako sa direksyong tinitingnan niya. May isang lalaking papalapit. Nakangiti. May dalang bulaklak. At bago pa man siya magsalita, parang alam ko na ang susunod niyang sasabihin. Nelson, si Frank, iniirog niya ako. Nakangiting sabi ni Marie. Sa sandaling yun, hindi ko narinig ang tugtog ng banda. Hindi ko narinig ang tawanan ng mga tao. Hindi ko naramdaman yung hangin. Para bang may kung anong nabasag sa loob ko, Mama Mia. Umiti ako sa kanya, nagkunwaring masaya. At inabot ang kamay ko sa lalaking unti-unting maglalayo sa babaeng pinakamamahal ko. Mama Mia, ngumiti ako ng gabing pinakilala sa akin ni Marie si Frank. Nakipagkamay pa ako, nakipagbiruan at nakitawa sa kanila na para bang hindi nasasaktan ang aking kalooban. Pero pag uwi ko ng bahay, dun ko lang naramdaman ang tunay na sakit. Tahimik akong umupo sa may bintana habang nakatanaw sa palayan. Rinig ko pa ang mahinang tugtog mula sa plaza. Tapos na ang sayawan pero parang nagsisimula pa lang ang unos sa loob ko. Hindi ako umiyak, hindi rin ako nagalit. Isang tanong lang ang paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Bakit hindi ako? Bakit yung dayo pa na hindi naman niya masyadong kilala? Hindi naman ako lasenggo, lalong hindi ako babaero, at hindi rin ako tamad. Pero siguro kulang lang talaga ako sa tapang. Kung noon pa lang ay sinabi ko na kay Marie ang nararamdaman ko, baka ibang naging kwento namin. Pero huli na may Frank na. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, napilitan akong tanggapin na hindi lahat ng mahal mo ay mapapasayo. Mabilis ang naging usap-usapan sa baryo tungkol sa relasyon ni na Frank at Marie. Hindi lingid sa amin ang bawat kilos ni Frank. Tuwing Sabado, dumarating siya sakay ng makintab na motorsiklo. Minsan may dalang bulaklak, minsan naman cake. Minsan naman ay mamahaling tsokolate na noon ay bihira pa naming makita sa baryo namin. Hindi yun kayang ibigay ng mga binatang taga-baryo. Kaya hindi na nakapagtatakang maraming naiinggit kay Marie. Alam mo Marie, napakaswerte mo talaga. Lalaki pa lang sa Maynila ang nakabingwit sa iyo . Naku, siguradong yayaman ka na niyan.
Ngumingiti lang si Marie sa bawat sinasabi ng mga tao. Pero ako, habang pinagmamasdan ko silang magkasama, pakiramdam ko ay unti-unti akong nawawala sa eksena ng buhay ng matalik kong kaibigan. Hindi na siya madalas sumama sa aming magkakaibigan. Hindi na rin sabay umuuwi. Kung dati ako ang una niyang hinahanap, ngayon pangalan na ni Frank ang lagi kong naririnig sa kanyang bibig. Isang hapon habang nagkukumpuni ako ng bakod sa bahay namin ay may tumawag sa pangalan ko. Nels! Hindi pa ako nakalingon pero alam kong si Marie yun. May hawak siyang bayong at nakangiti tulad ng dati. Hindi ko napigilang ngumiti rin. Kala ko nakalimutan mo na ako. Sabi ko. Tinampal niya ako ng mahina sa balikat. Baliw ka talaga, pwede ba yun? Sandali kaming natahimik. Matagal-tagal na rin kaming hindi nagkausap ng kaming dalawa lang. Parang bumalik kami sa pagiging mga bata. Kumusta kayo ni Frank? Tanong ko kahit ayaw kong marinig yung sagot. Namula siya. Masaya. Napayuko ako. Alam mo Nels, plano raw niya akong dalhin sa Maynila. Napahinto ako sa pag-aayos ng pako. Maynila? Tumango siya. Sabi kasi niya mas maraming oportunidad doon. Tutulong daw siya para makapagtrabaho ako. Hindi ko alam kung bakit biglang kumabog ang dibdib ko. Hindi lang dahil sa selos, kundi dahil na rin sa kaba. May kung anong hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumalot sa akin. Parang may bumubulong na may mali. Makalipas ang ilang araw, nakasalubong ko ang tatay ni Marie na si Mang Roman. Nakaupo siya sa ilalim ng mangga habang naninigarilyo. Parang may mabigat siyang iniisip. Oh, Nelson. Tay Roman? May oras ka ba, iho? Umupo ako sa tabi niya. Hindi siya agad nagsalita. Ilang minuto rin kaming parehong nakatingin sa malawak na palayan. Hanggang sa siya nang bumasag sa katahimikan. May tiwala ka ba ron sa nobyo ni Marie na taga Maynila? Napatingin ako sa kanya. Hindi ko po alam. Di ko siya masyadong kilala. Bakit niyo po na itanong? Napabuntong hininga ang tatay ni Marie. Hindi ko gusto ang tingin niya. Bakit naman po? Napakunot noo ako. Alam mo kasi, sanay ako sa tao. Ewan ko, hindi ko maipaliwanag pero parang may hindi totoo sa mga mata ng lalaking yun. Hindi ako nakasagot, Mama Mia, dahil yun mismo ang nararamdaman ko. Hindi ko lang masabi dahil baka iba ang isipin niya. Lumipas pa ang ilang linggo, mas naging seryoso ang relasyon ni na Frank at Marie. Nabalitaan naming balak na raw nilang magpakasal kapag nakaipon. Tuwing maririnig ko yun, parang may humihila sa puso ko. Pero pinilit kong maging masaya para sa kanya. Kung dun siya sasaya, sino ba naman ako para pigilan siya, 'di ba? Isang gabi habang pauwi ako galing sa tindahan, nakita kong magkausap sina Frank at Marie sa may waiting shed. Hindi nila ako napansin. Mahigpit ang pagkakahawak ni Frank sa dalawang balikat ni Marie. Sumama ka na kasi sa akin. Mahina, ngunit ang boses niya ay determinado. Kapag nandito ka lang sa maliit na baryong to, wala kang mararating. Tutulungan kitang makapaghanap ng trabaho doon. Tapos makakapag-ipon tayo. Pagkatapos, tsaka tayo haharap sa mga magulang mo. Tsaka ako hihingi ng basbas. Hindi kita bibiguin, Marie. Marami akong plano para sa ating dalawa. Nakita kong napaluha si Marie. Totoo ba? Hinawakan ni Frank ang magkabilang pisngi niya. Totoong totoo. Pakakasalan kita.
Narinig ko ang mga salitang yun, Mama Mia. At kahit hindi para sa akin ang pangakong yun, naniwala ako. Naniwala akong mabuting tao si Frank. Hindi ko alam na yun pala ang pinakamalaking kasinungalingang bibitawan niya sa buong buhay niya. Ilang araw bago umalis si Marie ay nagpaalam siya sa akin. Naglakad kami hanggang sa sapa kung saan kami unang gumawa ng bangkang papel nung mga bata pa kami. Tahimik lang kaming dalawa hanggang sa siya na ang naunang nagsalita. Natatakot ako, Nels. Bakit naman? Unang beses kong malalayo kina nanay at tatay. Natatakot akong mabigo. Ngumiti ako kahit mabigat ang dibdib ko. Hindi ka mabibigo. Matapang ka. Hindi. Nagpapakatapang lang ako. Napangiti ako. Ganun naman ang tunay na matapang, 'di ba? Tumingin siya sa akin. Tingin mo ba, Nels, dapat na umalis ako dito sa baryo natin? Marie, walang ibang makakasagot niyan kundi ikaw. Nels, kapag nagtagumpay na ako sa Maynila, babalik ako at ipapakita ko sa inyong lahat na nakaya ko. Alam kong kaya mo, sabi ko habang tumatango. Hindi ko na sinabi ang gusto kong sabihin. Hindi ko na sinabi na sana ay wag na lang siyang umalis. Hindi ko na sinabi na wag siyang basta-basta magtitiwala dun sa Frank na yun. Hindi ko na sinabi na mahal ko siya. Sa halip ay may inilabas akong maliit na rosaryo mula sa bulsa ko. Ingat ka. Ingatan mo rin yan. Tinanggap niya yun at mahigpit na niya akong niyakap. Hindi yun yakap ng magkasintahan. Yakap yun ng dalawang matalik na magkaibigang hindi alam na yun na pala ang huling pagkakataong magkikita silang inosente at walang bahid na kalungkutan ng kanilang mga puso. 2 araw ang lumipas, maagang umalis ang bus papuntang Maynila. Nasa terminal halos buong baryo. Umiiyak si Aling Cora. Tahimik naman si Mang Ramon. Paulit-ulit niyang sinasabing mag-iingat ang anak niya doon. Habang papaalis ang bus, nakasandal si Marie sa may bintana. Nakatingin sa amin. Humingiti, kumakaway. At sa uling pagkakataon, nagtagpo ang mga mata naming dalawa. Ngumiti ako, gumaway. Hindi ko alam noon na ang bus na yun ang huling sasakyan na magdadala sa prinsesa ng aming baryo. Mama Mia, may mga taong akala mo ay ilang oras lang mawawala. Na hindi mo namamalayan, taon na palang lumipas. Pagkaalis ni Marie papuntang Maynila, tila may nawala sa baryo namin. Hindi na ganun kasaya ang mga piyesta. Wala na ang pinakamalakas tumawa sa gitna ng plaza. Wala na ang babaeng kayang patawanin kahit ang pinakamasungit naming guro noon. Parang may kulang. At kahit walang nagsasabi, lahat kami ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Nung una, madalas pa siyang magpadala ng liham. Kay Mang Roman, kay Aling Cora, minsan pati sa akin. Maikli lang ang mga sulat niya. Nag-a-adjust na ako rito. May trabaho na ako sa isang butik. Mabait naman ang mga katrabaho ko. Huwag kayong mag-alala, malapit na akong makaipon. Kapag binabasa yun ng mga magulang niya, kitang-kita ko ang saya sa kanilang mga mata. Ayan ang anak kong matapang. Mabilis na sabi ng tatay niya habang pinagmamalaki ang sulat sa mga kapitbahay. At sa bawat liham, lalong tumitibay ang paniniwala naming tama ang naging desisyon niyang sumama kay Frank. Makalipas ang 6 na buwan, may isa na namang liham. Pero iba na ang laman nun. Medyo nahihirapan lang po ako sa trabaho. Mahal pala talaga ang buhay dito sa Maynila. Pero huwag kayong mag-alala, kayang-kaya ko naman. Kakayanin ko naman.
Napansin kong wala na siyang binabanggit tungkol kay Frank. Nung una iniisip namin na baka abala lang o baka iniisip niyang hindi kami excited na malaman ang balita tungkol kay Frank. Pero habang tumatagal, lalo siyang nawawala sa mga kwento ni Marie. Lumipas ang 1 taon, biglang tumigil ang mga sulat. Una, 2 linggo. Pagkatapos naging 1 buwan. Hanggang umabot ng 3 buwan. Nagsimula ng mabahala ang mga magulang ni Marie. Siguro po, masyadong abala lang yun sa trabaho. Yun ang laging sinasabi naming magkakaibigan sa mga magulang niya. Pero habang tumatagal, kahit ako, ay hindi na kumbinsido sa mga paliwanag namin. Isang gabi, kumatok ang tatay ni Marie sa bahay namin. Bitbit niya ang isang lumang sobre. Nelson? O tay, pwede ba kitang makausap, iho? Pagpasok namin sa sala ng bahay ay napansin kong nanginginig ang mga kamay niya. May inilabas siyang sulat. Akala ko galing yun kay Marie at may nabanggit tungkol sa akin kaya napadpad ang tatay niya sa bahay namin. Pero hindi yun galing kay Marie, Mama Mia. Galing yun sa isang babae. Nagpakilalang kaibigan daw ni Marie. Hindi ko kilala ang pangalan, pero hanggang ngayon kabisado ko pa rin ang laman nun. Sa tatay ni Marie, pasensya na po kung ako yung sumusulat. Hindi ko na po matiis. Hindi na po matiis ng konsensya ko. Matagal na pong hindi kasama ni Marie si Frank. Iniwan ni Frank si Marie dahil may iba na pala yung pamilya. May asawa na pala yun at may anak. Pakiramdam ko ay may humampas na kahoy sa ulo ko. Hindi ako nakapagsalita. Patuloy akong nagbasa. Nung una po, pilit siyang naghahanap ng trabaho. Pero kasi wala namang sapat na pinag-aralan si Marie. At dito sa Maynila, kailangan may pinag-aralan ka para makakompetensya ka. Naubos na po yung ipon niya. Nawalan siya ng matitirhan. Hanggang sa may isang babaeng nagsabing tutulungan daw siya. Doon na natapos ang sulat, Mama Mia, na para bang sinadya. Na parang may mga katotohanang hindi niya kayang isulat. Kinabukasan, hindi mapakali ang tatay ni Marie. Susunduin ko na ang anak ko. Matigas ang boses niya. Kahit pigilan siya ng asawa niyang si Aling Cora. Kahit sabihin naming magtanong-tanong muna kami. Ayaw na niyang makinig. Pero saan siya magsisimula? Napakalaki ng Maynila. Ni ang eksaktong tirahan ni Marie ay hindi niya alam. Ang huli lang niyang nalaman ay may inuupahang maliit na kwarto ang anak niya sa Sampaloc. Yun lang. Makalipas ang ilang linggo, umalis ang tatay ni Marie papuntang Maynila. 3 araw siyang nawala, Mama Mia. Pagbalik niya, para pong higit 10 taon ang itinanda ng itsura niya. Namumula ang mga mata niya. Tahimik siya at hindi nagsasalita. Hindi siya lumalabas ng bahay sa loob ng halos 1 linggo. Isang gabi, tinawag niya ako. Pagdating ko sa bahay nila, nakaupo siya sa lumang tumba-tumbang silya. May hawak na bote ng alak. Unang beses ko siyang nakitang uminom. Nels? Tay? Sabi ni Nanay Cora, pinatawag niyo raw po ako. Nels, hindi ko siya nakita. Nilibot ko na yung sinasabi nilang Sampaloc. Pati nga Quiapo. Pati yung Santa Mesa ba yun? Kahit saan, wala talaga eh. Tumulo ang luha niya, Mama Mia. Parang nilamon na ng Maynila ang anak ko, Nelson. Hindi ko alam kung paano ko paggagaanin ang loob niya. Dahil ang totoo, natatakot na rin ako. Pero wala kaming magawa, Mama Mia. Hindi namin alam kung saan magsisimulang maghanap kay Marie.
Hindi pa kasi uso noon ng social media dahil wala pang internet, ni wala pang cellphone. Hindi din ganun kadaling manawagan sa telebisyon at radyo. Makalipas ang isa pang taon, namatay ang nanay ni Marie na si Aling Cora. Stroke daw, sabi ng doktor sa bayan. Pero alam naming lahat, hindi lang sakit ang dahilan. Araw-araw kasi siyang nakaupo sa may bintana, umaasang may titigil na bus at bababa mula roon ang anak niya. Umaasang makikita niyang muli ang anak niyang laging may pasalubong na pandesal nung bata pa. Ngunit hindi na yun nangyari. Hindi na niya muling nakita pa si Marie. 3 buwan matapos mailibing ni Aling Cora, ay sumunod naman po ang tatay ni Marie, Mama Mia. Atake sa puso. Sa huling gabi ng buhay niya bago siya atakihin ay tinawag pa niya ako. Nelson? O tay. Kapit na kapit siya sa kamay ko. Nakita mo na ba ang prinsesa ko? Napayuko ako. Wala pa po akong balita tungkol sa kanya, tay eh. Kapansin-pansin ang panginginig ng labi niya. Kapag nakita mo ang prinsesa ko, sabihin mong hindi ako nagalit sa kanya, ha? Sabi niya. Hintay lang ako ng hintay. Nakita kong pumatak ang isang luha mula sa gilid ng kaniyang mata. At pakisabi, Nelson, na mahal ko siya. Yun ang huling naging salita ng tatay ni Marie. Dahil Mama Mia, pagkatapos ng pag-uusap na yun, kinabukasan, nung pagpunta ko sa bahay nila ay nadatnan ko ng matigas ang katawan niya. At ayon sa declaration ng doktor, atake daw sa puso ang ikinamatay ng tatay ni Marie. Noong gabing mailibing ang tatay ni Marie, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong naaalala ang sinabi niya. Kapag nakita mo ang prinsesa ko. Doon ko napagtanto ang isang bagay. Kung patuloy lang akong mananatili sa baryo habang buhay kong dadalhin ang tanong na yon. Buhay pa ba si Marie? Nasaan na siya? Ano na ang nangyari sa kanya? At kung buhay pa siya, may naghihintay pa bang pag-asa para sa kanya? Para sa amin? Kinabukasan, nagbitiw ako sa trabaho ko sa rice mill. Ibinenta ko ang lumang motorsiklo na pamana ni tatay sa akin. Nag-ipon ng konting pera at sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, sumakay ako ng bus papuntang Maynila. Hindi ko alam kung gaano katagal ang paghahanap. Hindi ko alam kung buhay pa ba ang hinahanap ko. Hindi ko alam lalo kung gugustuhin pa ba niyang makita ako. Isa lang ang alam ko, na hindi na ako papayag na may isa na namang taong mamamatay nang hindi nalalaman ang katotohanan. At kahit abutin pa ako ng ilang buwan, hahanapin ko si Marie. Mama Mia, may mga lugar na kahit hindi mo pa napapasok, alam mong may mga madidilim ng kwentong pilit ikinukubli. Ganito ang pakiramdam ko nang makarating ako sa Maynila. Hindi ito yung lungsod na iniisip ko nung bata pa ako. Akala ko kasi noon ang Maynila ay puro lang matatayog na mga gusali, maliwanag na mga ilaw, at mga taong abala sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Pero nang mag-isa akong naglalakad sa mga eskinita pagsapit ng gabi, may ibang mukha pala ang lungsod na yon. May mga mukhang pagod, may mga mukhang gutom, may mga mukhang nawawalan na ng pag-asa. At doon ko unti-unting naiisip na baka isa si Marie sa mga yon. Halos 2 linggo akong paikot-ikot. Araw-araw akong nagtatanong sa mga karinderya, sa mga boarding house, sa mga dating katrabaho niya na nakilala ko sa pamamagitan ng address na nasa mga lumang liham niya. Karamihan ay iisa lang ang sagot. Si Marie, matagal na siyang wala dito eh.
Wala na rin kaming balita sa kanya. Hindi na namin alam kung saan siya napunta. Pakiramdam ko ay unti-unting nauubos ang pag-asa ko. Hanggang isang hapon, may isang matandang babae sa karinderya ang tumingin ng matagal sa lumang litrato ni Marie na dala ko. Kaano-ano mo ba tong hinahanap mo, iho? Kaibigan ko po, Nay. Tahimik siyang tumango. Maganda siya ha, kahit sa litrato. Pero mas maganda siya dito sa litratong dala mo. Napangiti ako ng bahagya. Ibig sabihin niyo po, Nay, nakita niyo na po tong babaeng to? Alam niyo po ba kung saan ko siya mahahanap? Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay tumingin muna siya sa paligid tsaka marahang lumapit sa akin. Huwag mo na siyang hanapin, iho. Bakit po? May alam po ba kayo? Nakakatakot ang lugar na kinalalagyan ng kaibigan mo. Doon ako lalong kinabahan. Nasaan po? Huminga siya ng malalim, Mama Mia. Pagkatapos, may isinulat siya. Eto ay address ng isang bar. Hanapin mo yung litrato niya. Kasi magkakatabi-tabi ang mga bar dun eh. May mga litrato ng mga babae na nasa dingding bago ka makapasok sa mismong bar. Kapag nakita mo ang litrato niya, ibig sabihin, dun siya sa bar na yun nagtatrabaho. Kinagabihan, narating ko ang lugar. Tama nga ang sinabi nung ale. 3 magkakatabing bar ang nandoon. Ang unang bar na nakita ko ay may iba't ibang larawan ng mga naggagandahang mga babae. Pero wala dun si Marie. Hanggang sa nandun na ako sa pinakahuling bar na hindi ko pa nakita. May mga lalaking nagtatawanan. May mga usok ng sigarilyo. May amoy ng alak na tila kumakapit na sa hangin. At sa gilid ng dingding, Mama Mia, nakita ko ang larawan ng halos 10 babae. Hindi ako maaaring magkamali. Kahit na iba na ang kulay ng kanyang balat, kahit na nababalot ng makapal na kolorete ang kanyang mukha, at kahit na wala na ang dating kainosentihan ng kanyang mga mata, hindi maaaring magkamali ang puso ko. Si Marion. Mama Mia, parang gusto kong maniwalang mali lang lahat ng naiisip ko. Na baka naman waitress lang siya dun sa bar na yon. O baka singer. O baka cashier. Kahit ano pinasok ko sa utak ko, wag lang yung trabahong kinatatakutan kong pinasok niya. Pagpasok ko sa loob, parang biglang lumamig ang buo kong katawan. Madilim. May pulang ilaw na patay sindi. Naglalaban yun at ang bughaw na ilaw. May mga lalaking halos hindi na makatayo sa sobrang kalasingan. May mga babaeng humahaplos-haplos sa mga balikat ng mga lalaki. Nakangiti, pero hindi ako sigurado kung totoong masaya. Ang bawat ngiti nila, pakiramdam ko may kapalit na luha. Umupo ako sa isang sulok. May lumapit na babae sa akin. Sir, gusto niyo po bang samahan ko kayo? Umiling ako. May hinahanap lang ako. Sino? Inilabas ko ang lumang litrato. Kahit bata pa si Maridon, alam kong hindi pa rin naman masyadong nagbago ang mga mata, ilong at labi niya. Laki ang mga mata nung babae. Kilala mo siya? Tumango ito. Nasaan siya? Hindi agad sumagot yung babae. Sa halip ay tumingin siya sa maliit na entablado, Mama Mia. Antayin mo. Mamaya, lalabas na siya. Ilang minuto ang lumipas, parang 1 oras sa pakiramdam ko.
Unti-unting humina ang mga ilaw. Nawala din yung maingay na tugtog, napalitan ng mabagal na musika. Nagpapalakpakan ang mga lalaki. May 4 na babaeng lumabas sa entablado, Mama Mia. 4 na babae. Lumabas sila mula sa likod ng kurtina. Ang nasa gitna ay hindi ako maaaring magkamali. Makapal man ang kolorete ng kanyang mukha, may suot man siyang napakataas na takong, ay alam kong siya yun, Mama Mia. Parang tumigil ang oras. Hindi ko siya agad nakilala hanggang sa ngumiti siya. Yun pa rin, yung ngiting minahal ko ng ilang taon. Pero alam kong may kaakibat na lungkot na ang ngiting yun. Nagbalik ang mga alaala ko nung bata pa kaming dalawa, nung gumagawa pa kami ng mga laruan, nung nagtatakbuhan sa palayan. Mama Mia, hindi ko na namalayan na sa pagbabalik tanaw ko sa nakaraan ay unti-unti nang naghihiyawan ng mga lalaki sa paligid. Yun pala, yung 4 na babae sa entablado ay unti-unti nang tinatanggal ang mga saplot na kanilang suot. Wala na silang itinira sa kanilang katawan, liban na lamang sa kanilang mga abubot sa katawan, hikaw, kwintas, at sapatos. Parang gusto kong sumigaw doon. Parang gusto kong sabihing, Marie, umuwi na tayo. Pero hindi ko nagawa. Nakita ko kung paano siya sumayaw kasabay nung 3 pang mga babae. Hindi yun sayaw na gaya ng kinalakihan namin sa probinsya. Hindi yun tinikling o pandango sa ilaw. Hindi din yun yung tipikal na disco na ginagawa namin sa probinsya. Ibang-iba yun, Mama Mia. Bawat galaw niya ay tila nagsasabing, kailangan ko tong gawin para mabuhay. May mga lalaking naghahagis ng pera, may sumisipol, may tumatawa. Ako hindi ko napigilang mapaluha dahil ang prinsesa ng aming baryo na minsang pinapangarap na maging isang guro, na minsang gustong magkaroon ng simpleng pamilya, naroon sa harap ko, nagsasayaw sa mga lalaking estranghero na walang kahit na anumang saplot ang kanyang katawan. Natapos ang kanilang pagtatanghal, nagpalakpakan ng mga tao. Isa-isa silang nilalapitan ng mga customer. May humihila sa mga kamay niya, may humahawak sa balat niya. May nagyayayang uminom, pero bigla siyang napatingin sa direksyon ko. Nagtagpo ang mga mata naming dalawa. Nung una, parang hindi siya makapaniwala. Ilang kurap ang ginawa niya. Unti-unting nawala ang pilit niyang ngiti. Nanlaki ang mga mata niya at halos mabitawan niya ang hawak niyang tuwalya na siyang nagsisilbing saplot na lang ng kaniyang katawan matapos ang kanilang pagtatanghal. Hindi ko man siya narinig, pero nakita ko ang pagbigkas ng kanyang bibig sa pangalang tawag niya sa akin. Nels? Tumangulang ako. Hindi ako makapagsalita. Siya ang unang lumapit. At nang makarating siya sa harap ko ay bigla niya akong niyakap ng napakahigpit. Parang taong maraming taon nang naghihintay ng isang pamilyar na yakap. Naramdaman kong nanginginig ang buo niyang katawan. Ikaw nga. Akala ko wala nang hahanap pa sa akin. Hindi ko napigilang umiyak. Mahigpit ko rin siyang niyakap. Wala akong balak tumigil na hanapin ka hanggat hindi kita nakikita. Mama Mia, nagpaalam muna siya sa akin sandali. Sabi niya magbibihis lang daw siya at magpapaalam dun sa boss nila. Ilang sandali pa ay hinila na niya ako palabas sa bar na yon. Tahimik kaming naglalakad.
Siguro Mama Mia, mga 15 minutos ng paglalakad nung tumigil kami sa parang isang boarding house na gawa lang sa kahoy. Walang ni isa sa amin ang nagsasalita habang naglalakad kami. Marami akong tanong sa kanya pero natatakot akong magsimula. Pagdating namin sa isang pinto ay kumuha siya ng susi sa kanyang bag. Tapos sinusian niya yung kandado at nakapasok kami. Tahimik kaming nakaupo sa loob ng maliit niyang inuupahang silid. Halos hindi kasya doon ang 2 tao. Parang isang napakaliit na lumang kama lang ang nandun. May isang plastic na cabinet, isang bentilador na maingay at mahina na rin ang ikot, at isang maliit na altar sa sulok. Nakita ko doon ang lumang rosaryo, yung rosaryong binigay ko sa kanya. Nang mapansin kong pamilyar yon ay napatitig ako. Eto ba? Mahina akong tanong. Ngumiti siya at may nangingilid na mga luha sa kanyang mga mata. Oo, eto yung bigay mo. Parang may kung anong bumara sa lalamunan ko matapos niyang sagutin yon. Mahigit 10 taon na ang lumipas. Akala ko matagal na niyang nawala ang rosaryong yon pero naroroon pa rin. Kahit ang sarili niyang pag-asa ay halos nawala na, ang rosaryo ay nasa kanya pa rin. Hindi ko alam kung sino ang unang magsasalita hanggang sa siya ang bumasag sa katahimikan. Kumusta sina nanay at tatay? Napapikit ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Marie. Ngumiti pa rin siya. Nasa bahay lang ba sila? Tumanda na siguro sila, no? Hindi ko napigilan ang pagtulo ng mga luha ko. At dun pa lang, parang nauunawaan na niya ang lahat. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Huwag mong sabihin, hindi ako makatingin sa kanya. Pareho na silang wala. 3 buwan lang ang pagitan. Para siyang nastatwa bigla nung sinabi ko ang mga salitang yun. Para siyang biglang nawalan ng buhay. Hindi siya umiyak agad. Hindi rin siya nagsalita. Nakatitig lang siya sa sahig. Parang hindi niya matanggap ang narinig. Makalipas ang ilang segundo ay napahagulgul siya, Mama Mia. Yakap-yakap niya ang sarili niyang katawan habang paulit-ulit na umiiling at nagbabanggit ng hindi. Paulit-ulit niya yung sinasabi na para bang magbabago ng pagtanggi niya ang katotohanan. Lumapit ako pero umatras siya. Wag, Nels. Marumi ako. Parang may matalim na kutsilyong tumarak sa dibdib ko. Marie, huwag mo akong hahawakan. Pati ako nandidiri sa sarili ko. Hindi ko siya pinakinggan. Mahigpit ko siyang niyakap at dun siya tuluyang bumigay. Halos 1 oras siyang umiiyak sa balikat ko. Hindi ko siya pinilit magsalita. Hinayaan ko lang siyang ilabas ang lahat ng sakit na matagal na niyang kinikimkim. Hanggang siya na mismo ang nagsimulang magkwento. Naaalala mo ba si Frank? Tumango ako. Pagkasakay pa lang namin noon ng bus, nasaya na ako. Pakiramdam ko noon nagsisimula na ang bagong buhay ko. Napangiti siya, pero panandalian lang. Pagdating namin dito sa Maynila, sa umpisa ay maayos naman ang lahat. Nagrenta kami ng maliit na kwarto. Naghahanap ako ng trabaho. Siya naman ang nagsasabing siya muna ang bahala. Minahal ko siya ng buong buo, Nelson. Nagtiwala ako. Hanggang isang araw, hindi na lang siya umuwi. Mama Mia, akala niya raw ay naaksidente lamang si Frank. 2 araw daw siyang naghintay hanggang sa naging 3
hanggang sa naging 1 linggo. Hanggang sa dumating ang may-ari ng inuupahan nilang kwarto at sinisingil na sila ng renta. Doon niya nalaman na halos wala na palang perang naiwan. Maging ang ilan niyang mga gamit at damit ay wala na rin. Dinala pala ni Frank kasama ng lahat ng naipon nilang pera. Hinanap ko siya, Nelson. Nagpunta ako sa address na binigay niya na sabi niya address daw ng mga magulang niya. Pero wala palang Frank na nakatira roon. Nagpunta ako sa kumpanyang sinasabi niyang pinapasukan niya pero hindi pala siya doon nagtatrabaho. Doon niya unti-unting natanggap ang katotohanan. Lahat ng sinabi ni Frank, lahat kasinungalingan. Maaaring ang pangalan lang nito ang totoo. Nawalan daw siya ng matitirhan, nawalan ng pera, nawalan ng kakilala. Minsan daw ay 2 araw siyang hindi kumakain, natutulog sa waiting shed, sa terminal ng bus, pati sa simbahan. Hanggang sa may isang lumapit daw na babae sa kanya. Tita Vanjie daw ang tawag niya dito. Sabi niya tutulungan niya ako, Nels. Ipapasok daw niya ako bilang waitress. Libre ang matutuluyan, libre ang pagkain. Hindi na raw ako mamomroblema. Kaya sumama ako dahil wala na akong ibang mapupuntahan. Wala na rin akong mukhang maihaharap sa mga kabaryo natin, lalong-lalo na sa mga magulang ko. Nung una daw, Mama Mia, ay waitress naman daw talaga ang trabaho niya. Naghahain ng mga inumin, naglilinis ng mesa, sumasahod ng konti. Pero sapat lang ang sahod niya para mabuhay. Akala niya noon ay unti-unti na siyang makakabangon hanggang isang gabi ay tinawag daw siya ng manager. Sabi niya sa akin, Nelson, maganda ka, Marie. Mas malaki ang kikitain mo kung sasayaw ka. Umayaw ako nun, Nels. Ayaw ko. Pero kinabukasan sinabihan nila akong wala na raw akong trabaho. Kailangan ko na raw umalis dun sa kwartong pinatitirhan nila sa akin. Wala na naman akong mapuntahan. Ayoko nang bumalik sa lansangan. Ayoko nang bumalik dun sa halos 2 araw akong walang kain. Kaya pumayag ako. Nung una pagsasayaw lang. Pagkatapos, pinapatable na nila ako sa mga mesa ng customer. Sabi nila, papainumin ko lang daw ng papainumin yung customer. Patawanin ng patawanin. Pero kalaunan, lumalabo na yung hangganan ng tama at mali. Hanggang sa naging isa na akong babaeng bayaran, Nelson. May mga gabing gusto kong tumakas, pero saan naman ako pupunta? Wala na akong mapupuntahan. Wala na akong mukhang maihaharap sa mga magulang ko. Nahihiya akong bumalik sa baryo natin. Anong mukhang ihaharap ko kina nanay at tatay? Anong sasabihin ko sa kanila na naging pariwara ang buhay ko dahil niloko ako? Na hindi ko natupad yung mga pinangako ko sa kanila noon? Na tama sila nung pinigilan nila akong umalis sa baryo natin? Tahimik lang akong nakikinig, Mama Mia. Bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay parang mabigat na bato na nasa dibdib ko. Hanggang sa may sinabi siyang hindi ko malilimutan habang buhay. Nels, alam mo ba kung bakit ni minsan hindi ako umuwi sa atin? Dahil natatakot akong makita nila kung ano na ako. Na mas gugustuhin kong isipin na lang nila na patay na ako kaysa makita nila na ganito na lang ang naging buhay ko. Marie, hindi ka naman nila itinuring na patay na. Alam mo bang araw-araw kanilang hinihintay? Nanlaki ang mga mata niya. Kwinento ko sa kanya ang lahat. Kung paano araw-araw naghihintay sa bintana ang kanyang ina. Kung paano siyang hinanap ng kanyang ama sa buong Maynila. Kung paano ang huling bilin ng kanyang ama ay sabihin sa kanyang mahal na mahal siya nito at hindi ito kailanman nagalit sa kanya.
Napatakip siya ng bibig. Halos mawalan siya ng hininga sa kakaiyak. Late na pala ako. Huli na pala ako. Nang gabing yun ay halos hindi kami nakatulog. Magkatabi kaming nakaupo sa sahig habang unti-unting sumisikat ang araw. At bago ako tuluyang mapaidlip sa sobrang pagod ay narinig ko ang huli niyang sinabi. Nelson, hindi nito kayang baguhin ang nakaraan pati na rin ang mga nagawa kong kabulastugan. Pero salamat. Salamat dahil kahit sa ilang taon nang lumipas, hinanap mo pa rin ako. Hindi ka sumuko. Hindi pa huli ang lahat, Marie. Uuwi tayo. Hindi siya sumagot. Ngumiti lamang siya, Mama Mia. Hindi ko na malayang nakaidlip pala talaga ako. Marahil ay dahil sa pagod sa ilang linggo kong paghahanap sa kanya. Marahil dahil sa bigat ng lahat ng nalaman ko. O baka marahil nakampante lang ako na naroon si Marie sa tabi ko. Akala ko pagising ko sisimulan na naming buuin ang bagong buhay na matagal na naming ipinagkait sa isa't isa. Pero akala ko lang pala. Nagising ako sa sinag ng araw na tumama sa aking mukha. Tahimik ang buong silid. Naroon pa rin naman ang lumang bentilador. Naroon pa rin naman ang maliit na altar. Naroon pa rin ang rosaryong binigay ko sa kanya. Pero Mama Mia, wala na sa tabi ko si Marie. Marie? Tawag ko. Walang sumagot. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Walang tao sa makipot na pasilyo. Mabilis kong sinilip ang maliit na banyo. Wala ding tao doon. Bigla akong kinabahan. Hanggang sa pagbalik ko sa loob ng silid niya ay napansin ko ang isang puting papel sa ibabaw ng mesang maliit. Nakasulat doon ang isang mensaheng ayaw na ayaw ko sanang matanggap. Maraming salamat, Nelson. Pero hindi na ako babalik sa baryo natin. Wala na akong babalikan pa doon. Wala naman na ang nanay at tatay ko. Wala nang buhay na naghihintay sa akin doon. Nelson, alam ko kung anong nararamdaman mo. Marami akong natutunan dito sa Maynila. At isa na doon ang magbasa ng kilos, tingin, pati na rin damdamin ng ibang tao. Kaya alam kong may nararamdaman ka sa akin. Pero Nelson, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Kahit kailan, hindi na ako magiging karapat-dapat sa'yo. Sana pala hindi na lang ako umalis dun sa baryo natin. Ano kayang buhay ko ngayon kung hindi ako umalis dun? Ano kayang buhay meron tayo kung magkasama tayong tinutupad yung mga pangarap natin noon? Patawarin mo ko, pero hindi na ako sasama sa'yo. Huwag mo na sana akong pilitin pa. Huwag ka nang bumalik dun sa bar. Dahil hindi mo na magugustuhan ang susunod mong makikita. Makikita mo na kung paano magtrabaho ang Marie ngayon. Yung Marie na wala ng konsensya. Yung Marie na wala ng kahit na katiting na kainosentihan sa katawan niya. Mabuhay ka ng masaya, Nelson. Salamat sa paghahanap sa akin. Hindi ko na malayang basang-basa na pala ng luha ang mga mata ko, Mama Mia. Paulit-ulit kong binasa yung sulat na yon. Umaasang may nakasulat sa dulo na nagsasabing maghihintay siya sa isang lugar o nagsasabing hintayin ko siya sa baryo namin. Pero wala. Mama Mia, hindi ako sumuko. Hindi ko sinunod yung pakiusap niya sa sulat. Buong araw ko siyang hinanap. Binalikan ko yung bar pero sarado pa. Yung karinderya, pero wala na dun yung matanda. Yung terminal, lahat pinuntahan ko. Kinagabihan, binalikan ko yung bar.
Nagbabaka sakali akong nandun siya. Kahit pa sabihin niya sa akin na makikita ko ang pagtatrabaho niya, wala akong pakialam. Kung kailangan ko siyang kaladkarin pauwi ng aming baryo ay gagawin ko. Pero natapos na lang. Ang gabing yun sa bar, wala siya, Mama Mia. Hindi siya nagsayaw. Parang nawala siya na isang bula. Noong tinanong ko yung mga kasamahan niya, ang sabi, hindi daw pumasok si Marie. Ilang araw akong pabalik-balik dun sa bar na yun. Mama Mia, hindi na siya ulit nagpakita pa. Walang nakakaalam kung nasan siya. Walang makapagsabi sa akin kung saan siya nagtungo. Para bang muli na naman siyang nilamon ng napakalaking lungsod. Mama Mia, may mga paghahanap na hindi natatapos sa sandaling wala ka nang makita. Mas mahirap ang paghahanap kapag may pag-asa ka pang baka isang araw ay muli kayong magkita dalawa. Yun ang nangyari sa akin. Sa loob ng halos 7 buwan, hindi talaga ako umuwi ng baryo. Tuwing umaga, naghahanap ako ng pagkakakitaan sa Maynila. Nagkakargador ako sa palengke. Tumutulong sa mga construction site. Kuminsan naman nagbabarker ako ng jeep. Hindi dahil gusto kong manatili sa lugar na yon, kundi dahil umaasa akong isang araw, habang naglalakad ako sa bangketa, bigla ko na lang siyang makakasalubong. Tuwing may nakikita akong babaeng kapareho ng tindig niya, napapahinto ako. Kapag may narinig akong tumatawa, nakahawig ng tawa niya, lumilingon ako. Kapag may babaeng dumaraan na may kulay kastanyas na buhok, bumibilis ang tibok ng puso ko. Pero sa bawat pagkakataon, hindi yun si Marie. Minsan binalikan ko ulit yung bar kung saan ko siya unang nakita. Pagpasok ko, wala na yung dating manager. May bago ng mga sumasayaw. May mga bago ng ilaw pero na para bang walang nangyari. Lumapit sa akin ang babaeng unang nakausap ko noon. Nang makilala niya ako ay yumuko siya. Hindi mo na siya nakita? Umiling ako. Alam mo, hindi na rin siya bumalik dito sa bar na to. Pero bago siya umalis, araw-araw siyang nagsisimba. Napatingin ako sa kanya. Saan? Tinuro niya ang isang lumang simbahan na ilang kanto lang ang layo mula sa bar na yun. Kinabukasan, maaga akong pumunta doon. Tahimik ang simbahan. May ilang matatandang nagdarasal. May mga estudyanteng dumadaan. Lumapit ako sa isang matandang babae na nagtitinda ng kandila. Inay, baka lang po kilala niyo yung babaeng to? Iniabot ko sa kanya yung lumang litrato ni Marie na dala ko pa mula probinsya. Matagal niya yung tinitigan. Pagkatapos ay marahan siyang tumango. Alam mo, palagi ang nandito. Talaga po? Nasaan na po siya? Matagal na siyang hindi bumabalik dito eh. Parang bigla na lang siyang nawala. Mabilis akong napatayo, Mama Mia. Mula sa ilalim ng mesa niya, inilabas ng matanda ang isang maliit na supot. Sa loob nito ay ang rosaryong binigay ko noon kay Marie. Nagulat ako, Mama Mia. Nandun yung rosaryo na yun sa boarding house niya nung nagbabasa ako ng sulat na iniwan niya. Ibig sabihin, nagbalik siya dun sa boarding house niya nung wala na ako. Dali-dali akong nagbalik dun sa boarding house. At gaya nga ng hinala ko, kinumpirma nung landlord na bumalik nga doon. Si Marie, nagpaalam ng maayos at kinuha yung deposito niya sa renta. Mama Mia, hinampas-hampas ko ng paulit-ulit ang ulo ko. Ang bobo ko. Hindi ko man lang inisip na pwedeng bumalik dun si Marie. Bakit ako umalis dun sa lugar na yon? Pagkaraan ng ilang linggo ay napagdesisyonan kong umuwi na lang sa baryo. Pakiramdam ko, desidido talaga si Marie at yun ang gusto niyang mangyari.
Ayaw niyang habang buhay ko siyang hanapin. Ang gusto niya, ipagpatuloy ko ang buhay ko. Pagdating ko sa baryo ay tila walang nagbago. Nandun pa rin yung lumang sapa. Nandun pa rin yung malaking puno ng mangga. Pero wala na si Marie. Wala na rin ang nanay at tatay niya. Tahimik na ang dati nilang bahay. May ibang kamag-anak na silang nakatira doon. Huminto ako sa harap ng dalawang magkatabing puntod. Tahimik kong inilapag ang isang palumpon ng puting sampagita. Pagkatapos ay lumuhod ako. Tay, Nay, pasensya na po kayo. Hindi ko po nagawang iuwi dito ang prinsesa ninyo. Pero gusto kong malaman ninyo na hindi po kayo nakalimutan ng anak nyo. Hanggang sa huli, mahal na mahal niya kayo. At nahihiya siya na hindi niya kayo nabigyan ng isang magandang kinabukasan. Hanggang sa huli, Nay, Tay, prinsesa pa rin po ang tingin ko sa anak ninyo. Pag-alis ko sa sementeryo ay dumiretso ako sa sapa. Tahimik pa rin ang agos nito gaya ng dati. Umupo ako sa ilalim ng puno kung saan kami unang gumawa ng bangkang papel. Kumuha ako ng isang lumang kwaderno. Maingat akong nagtupi. Hindi na ganun kaganda ang pagkakatupi ko. Hindi ko na maalala kung paano eh. Pero nang matapos ay dahan-dahan ko yung inilapag sa tubig. Unti-unti itong inanod ng agos. Habang pinagmamasdan ko yun, para kong nakita sa isip ko ang dalawang batang naghahabulan sa tabing sapa. Isang batang lalaki at isang batang babae. Parehong walang ibang iniisip kundi ang susunod na laro. Parehong naniniwalang napakaganda ng mundo. Unti-unti silang naglaho sa aking gunita kasabay ng paglayo ng bangkang papel. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon ngumiti ako. Hindi dahil wala ng sakit, kundi dahil natutunan ko ring tanggapin na may mga taong hindi mo talaga kayang iligtas kahit gaano mo sila kamahal. May mga kwentong hindi nagtatapos sa kasalan. Hindi rin sa at namuhay sila ng maligaya. Minsan nagtatapos ang isang kwento sa simpleng katotohanang may isang taong nagmahal ng totoo. At may isang taong kahit huli na ang lahat, ay natutong maniwala na karapat dapat pa rin siyang mahalin. Hanggang ngayon kapag dumaraan ako sa sapa at nakikita ko ang paglalaro ng mga bata ng bangkang papel sa tubig, palagi kong naaalala ang isang batang babae na minsang tinawag naming prinsesa. At sa puso ko, hindi na siya kailanman naging marumi. Hindi siya kailanman naging kahiya-hiya. Siya ay isang babaeng nagkamali ng pinagkatiwalaan. Isang babaeng lumaban hanggang sa maubos na ang kanyang lakas. At higit sa lahat, isang kaibigang habang buhay kong mamahalin. Hindi ko alam, Mama Mia, kung buhay pa ba si Marie ngayon. Hindi ko alam kung makakaabot sa kanyang kwentong ito. Sana nga. At kapag umabot, sana malaman niya na naghihintay pa rin ang baryo namin sa pagbabalik niya. Hanggang dito na lamang, Nelson. Grabing kwento yan. 'Di ba sabi ko sa inyo, maganda ang kwento, worth it ng inyong panahon, worth it ng inyong mga oras. Gaya ng kwento natin kahapon at sa kwento naman natin talaga halos araw-araw. 'Di ba? Worth it naman talaga sa time natin. Dahil kung hindi, wala naman kayo dito. Kaya maraming salamat po sa inyo. At sana po ay maibigan ninyong i-share at i-like ang video na to ni Nelson. At syempre, para na rin marami po ang makakuha ng inspirasyon, makakuha ng leksyon sa kanyang naging kwento at sa kwento ng kanyang kaibigan. Isang kaibigang minahal niya ng lihim pero hindi niya nagawang aminin. Grabe naman yon.
mga unspoken feelings. Char ba? Anyways, thank you very much sa inyong pananatili at syempre maraming salamat at Tatay Nelson. Tatay ba? Hindi naman masyadong Kuya Nelson na lang siguro. Maraming salamat Kuya Nelson sa pagtitiwala mo na ibahagi dito sa ating programa ang kwento ninyong dalawa ni Ate Marie. Ayon, ang hangad ko ay talagang lumigaya ka na sa buhay mo. I'm sure maligaya ka ngayon kasi may asawa at mga anak ka naman, gaya ng pa-intro mo dito sa kwento mo. At sana kung nasaan man si Ate Marie ngayon ay maligaya na rin siya, nahanap na rin niyang kapayapaan na matagal na ipinagkait sa kanya. Maraming salamat ulit. At sa mga nanonood at nakikinig nako, kung bago ka dito sa ating channel, sana'y magustuhan nyo dito at sana'y makapag-subscribe kayo at mag-click ng notification bell para lagi po kayong na-update ng YT o ng YouTube kapag meron tayong mga bagong upload. At syempre, bago tayo magpaalam, alam nyo na, ang ating mga members, hindi natin kakalimutang batiin ang mga yan. Maraming salamat sa mga members natin. Lalong-lalo na yung mga ilang buwan na nating member. Hindi lang talaga buwan, taon na, as in 12 months na nating member na sina Freaky, hello, Mila Raduban, Gail Easy at syempre kay Gimaras Girl, maraming salamat. At syempre sa halos isang taon na rin, mag-iisang taon na talaga si Maureen Tugab, si Maria Elena Abe, maraming thank you, si Smackdax, si Benson Boyser na 7 months na nating member, si Colleen Bueno na 5 months na, si Rico Sedanco na 5 months na rin, maraming salamat. Rose Arevalo 4 months, pati si Miriam Gutierrez 4 months na rin. At syempre si Marlia Guiana Shane 3 months na nating member. Grabe, napakabilis ng panahon. No, akalain mo si Cristina Aure at si Abdullah Wakab, 2 months na pala nating member. At si Alpha Garcia ay 1 month na. At magwa 1 month na rin. 1 month na nga. 1 month nang member si Ernesto Boyce. At syempre si Rosal Macdolor, nakababalik lang. At si Pepe Macaranas na magwa 1 month na rin soon. Maraming salamat sa pagkikinig ninyo at syempre sa pagpapamember nyo na rin dito sa ating channel. Ako po talaga'y natutuwa. Galing sa kaibuturan ng aking puso dahil sinusuportahan at minamahal nyo ang channel na ito. At syempre, speaking of supporters, hindi lang naman members ang supporters natin. Meron tayong mga subscribers na araw-araw na nakikinig, araw-araw na nag-aantay, araw-araw nagre-refresh. Basta't alas 12 na, 'di ba? Ganun kayo pag alas 12 na, nagre-refresh na para mahanap na agad kung may bagong upload, o 'di ba? Maraming salamat sa inyong lahat. Hello ako sa mga butihin nating mga subscribers. Hello po kay Maria Elena Abe, na member din natin, Mamita Colaija. Hello! Hello din kay Elizabeth Lagunday, kay Aksa Heliana, kay Gladys Bakbak, maraming salamat. Hello din kay Lizelle Paderes, maraming salamat din sa ating tagapakinig na si Kimber Dudes Balyador, Roslyn Caraballo. Hello din kay Ann Agustin, Geraldine Keliza, maraming salamat. Hi din ako kay... Sino ba to? Chari Pumares, maraming salamat. Maria Kirod, maraming thank you sa'yo. Raisa Sulaiman, hello din kay The Labyrinth 0128, Lobelia Tuling, Angie San Carlos Kapungkol, maraming thank you. Ivy Quintin at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Lizelle, maraming salamat sa'yo. Sa lahat ng nakikinig sa atin, sa lahat ng nakasuporta lagi, I love you all so much. Wala po tayo dito kung wala po kayo. Kaya maraming salamat po talaga. As in, masayang-masaya po talaga ang puso ko. And I'm always grateful sa inyong bumabahang pagmamahal at suporta. Mwah! I love you all. Bye-bye! Mag-ingat po kayo palagi at syempre, huwag kalimutang magdasal at huwag kalimutang ngumiti kahit mahirap ang buhay. Bye-bye po! Ingat!